Magandang araw, lungsod ng Calapan. Lalawigan ng Oriental Mindoro. Tayo po ngayon ay makakasama nyo, Lino Amarillas Jr. sa programang Mga Balita at Impormasyon. Medyo po ang ating tinig ngayon ay... Medyo po ang tinig natin ngayon ay kakaiba. Sa tindi ng panahon na ating dinaranas ngayon, taglamig, tag-init, mauulanan ka pa sa... Kaya iyan. Nag-iba ang ating boses, parang boses binata. Ganyan pa man, tayo po magsasama-sama sa ating programa ngayong araw po ng Sabado, January 13, 2024. Medyo naantala tayo ng kaunting segundo, pero ganyan pa man, the show must go on. Muli, ito yung nakakasama Lino Amarillas Jr. sa programang Mga Balita at Impormasyon. Bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Samahan niyo po ako. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito at muli po tayo magkakasama-sama sa himpapawid. Lahat po ng mabuting balita ang tanging maipahayag lang po natin sa taong bayan at itagong niyo po ako sa likod ng inyong krus. Ito po ang ating samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen! Ayan, katulad po ng ating nabanggit, tayo po ay muli magkakasama-sama ngayong pang araw ng Sabado. Sabado the 13. Parang Friday the 13, ano? Sabado the 13, ganon. At syempre, katulad po ng ating nakagawian, nakasanayan, tayo po ay nagkakaroon ng kumustahan. Nung nakalipas na January 10, araw ng Wednesday, tayo pinagprograma. Ano ba nangyari nung oras na yun? Siyempre, 2011 tayo pinag-program. Then, after lunch, nagkaroon po tayo ng pagkakataon. Kami kasama ngayon, nagkaroon ng pagkakataon maambus. Uy! Maambus na ano? Maambus interview. Maambus interview si City Vice Mayor Bim Ignacio. At doon ay kanyang sinagot. Oo, sinagot yung binibira sa kanyang paratang. Ganun ba? Yung mga sinasabi ng city government na ang pondo, yung mga kahilingan ng city government na hindi pa nilalagdaan ng tanggapan ni City Vice Mayor Bim Ignacio, 10 na kanyang konseho. Oo, bakit ba? Bakit ba ayaw lagdaan? Ito naman po ay lagi nang nagiging rason. Sinasabi niya palagi na, siyempre, bago lagdaan ng sangguniang panlunsod at ng kanyang tanggapan ang mga request ng City Mayor sa panguna ni Mayor Manu Murillo, ay siyempre kanilang babalangkasin lahat ang mga budget na ilalaan sa ating City Government of Calapan. Hindi po pwedeng perma ka lang ng perma, ay mamaya iba na palang pinaypermahan mo kung saan lang napadpad yung pondo, ay kawawa ang taong bayan. Taong bayan ang dapat masunod. Oo, hindi yung pansariling kapakanan. Ganun ba? Pansarili bang kapakanan, City Government of Calapan? So, hindi tayo nag-iintriga, ha? Siyempre, yan po ang sinasabi ni Vice Mayor Bim Ignacio. Ang napakaganda niya, sagutin nyo na lang yung kanilang hinihingi na dokumento. Ngayon, pag na-complain nyo, dilalagdaan niya ng City Government ng sangguniang panlunsod ng presiding officer ni Vice Mayor Bim Ignacio. Di tapos ang pulong. As of now. Kasi kailang natin nakapulong si Vice Mayor Bim, January 10, ng hapon sa may Barangay Santa Maria Village, Block 4, doon sa may Barangay Hall. Doon natin nakapanayam si Vice Mayor Bim at yun na rin naman ang sinasabi niya eh. Kailangan niya ng complete documents. Hindi paperman na lang ng paperman, gayon na lang yun. Ay paano nga kung may nakita silang butas na, bakit lalagdaan ng konseyo yan? Kung samantalang ang mga, yan naman tayo, dokumento o requirements ay hindi nila nako-comply. So, dapat ganun muna, no? Dapat ganun muna, City Government of Calapan, para wala tayong, walang problema pagdating ng araw.
Okay, bati-bati muna tayo. Binabati natin ng isang maligayang panonood si Ate Ellen Barcelona. Ito, laging nakamonitor sa atin ito. Mula sa Edmonton, Canada. Ate Ellen, kumusta na? Kumusta na ba ang simoy ng hangin? Nagtutunaw na yelo. Kita ko sa Facebook mo ha. Talagang balot na balot kayo, para kang Muslim. Hanggang mukha, hanggang ulo, nakatalakbong. Ganon. Ganon katindi ang lamig sa Canada. Siyempre, ang kanyang pamangkin na si Madam Principal ng Bigan Elementary School sa bayan ng San Isidoro sa katawan ni Madam Principal Wilma Quisera. Yan. Madam Principal Wilma, good morning po sa inyo. At ang kapatid ni Ate Ellen na si Ate Telma, Dap. O, siyempre, magkaiba apelido, nagkaasawa para yun. So, ganun po. Muli po, maligayang panonood kay Madam Wilma Quisera at kay Ate Telma Dap mula sa Barangay Bigaan, Bayan ng San Isidoro, Oriental, Mindoro. Siyempre, binabati rin natin ng isang maligayang pakikinig o panonood si Police Colonel Samuel S. Celerino na dapat tayo ay may schedule ng interview sa darating na January 17. Subalit dadapat, ngunit, napiyak na, binata na. Kachat natin, o katext natin kahapon si Police Captain Ann Michelle Selda, ang kanilang Public Information Officer, sa kadailanang hindi matutuloy kasi may bago ng Regional Director ang Mimaropa Police Regional Office. Oo. Hindi naman natin nakuha yung complete name ni RD, ni Regional Director ng Police Regional Office, Mimaropa, Mindoro Oriental, Mindoro Occidental, Marinduque, Romblon, Palawan, Mimaropa. So yun, siguro sa mga darating na araw, kailan ba yun? Siguro by January 20, makakapanayam natin si PD Samuel S. Celerino. Pero meron siyang ipinasang balita sa atin. Mamaya babasahin natin, ano? O, siyempre, bati-bati po muna tayo. Binabati natin ng isang maligayang panunod ng ating District Engineer ng DPWH sa katawan ni District Engineer Salvador E. Abatser at ang kanyang magaling na Chief Maintenance Section, OSC pa lang ito ngayon, si Engineer Luis Beron. Sir, pagsapit ng Pebrero, magiging full-fledged ka na. Alam mo na yan. Full-fledged Chief Maintenance Section ka na, Sir Engineer Luis Beron. Uso talaga ang ano ngayon. Ang lagnat o busipon, gawa po ng ating panahon. Kaninang madaling araw, grabe, ang lakas ng ulan. Bandang 3:30, nagising tayo kasi yung patak ng ulan sa ating bubong, yung parang may yumayagabag na, parang may yumayagabag na kabayo, na kalesa, tumatakbo. Pag hindi ka nagising, siyempre, magigising ka kahit anong himbing ng iyong tulog, Talaga naman sa lakas ng ulan kanina, grabe. Okay, tayo muna magbati ulit. Ito yung dami mga nag-birthday kahapon, January 12, araw ng Friday, ang dami. So, isa-isayin natin. Ito ay sa panguna ni Madam Hestia Marie Nieve Arellano. Ito ay teacher ng mathematics sa Oriental Mindoro National High School, grade 10. Ito ang naging teacher ng aking anak na si Joshua Ricardo Amarillas. Happy birthday, Ma'am Hestia Marie Nieve Arellano. Ito yung talagang magaling sa mathematics ito. Ito ang nagpatalas na. Nagpatalas ang utak sa ating anak. Kaya ang ating anak ay magaling sa mathematics. Napapalaban siya sa MTAP. Pati sa Thailand International Mathematical Olympiad na hindi natuloy. Yung TIMO kung tawagin. Pambato ito Nung taong 2020 sana sila ay ma-apply pa Thailand. Ay noong 2019 naman, umabot po ang tinamaan tayo ng COVID. So yung mga naka-schedule na yung mga bata,
ay di hindi natuloy. Yung nagastusan na ng malaki, ay di kalahati ang napabalik. Gayun pa man, muli happy birthday, o belated happy birthday, Ma'am Hestia Marie Nieva Arellano. Yun. Maraming ka-birthday ito kahapon. Si Police Staff Sergeant Janice Villanueva Alpante from Calapan City Police Station. Aba, isa pa, batiin pa natin si JO1 o Jail Officer 1 Joshua S. Del Mundo ng Calapan City District Jail sa panguno naman ni Jail Inspector Randy C. Abril. Meron pa. Kahapon, nagdiwang din ang kanyang karawan. Si Sir King Morillo, itong anak ng ating First Lady City Mayor, Malu Morillo. Wala na ba tayo nalimutan? First Lady City Mayor, Malu Morillo. Ano pa ba? Ayan, meron na tayong babasahin mula sa ating post, Ito, nabanggit na ito ng ating mga naunang nagprograma. Ito po ay tungkol sa post ni Orland Atienza Maliwanag, kung tawagin na COM. Ito po ay post niya, hindi po ito sarili kong gawa, ha? Ang demolition ba ng Calapan Old Municipal Building sa May Plaza ay may clearance mula sa National Historical Institute. Ulitin natin, ha? Ang demolition ba ng Calapan Old Municipal Building sa May Plaza ay may clearance ba mula sa National Historical Institute? Anong nangyari, Sir OM? Di ba dati kang kakampi o kalyado ni Mayor Malu Morillo? Isa ka sa mga magaling na campaign leader. Kaya nanalo ang Mayor Malu Morillo. Kinuha ka sa Clean and Green program ng kanyang administrasyon. Bakit ngayon ay nag-post ka? Nag-resign ka na pala? O dapat mas maganda dito? Hindi naman ako nasa nakikialam. Dapat mas maganda po nito bago ka nagpo-post ng ganito. Ang ipinost mo ay kung bakit ka nag-resign sa City Government of Calapan. Napakagaling mong tao, napakatalino mo. Bago ngayon, bigla ka na lang nag-resign sa City Government of Calapan. Sino may problema? Ikaw o ang namumuno? O ang mga namamagitan sa namumuno? Yun lang ang mga tanong. Yun, mga tanong lang yun na siyempre sila makakasagot niyan. Ito po ay nabasa lang natin sa kanyang post. So, hindi tayo na may personal dito. Isa pa, mula sa lungsod ng Calapan. Aba, kung napapansin niyo yung tarpaulin na style billboard, kasi may kahoy, itong nagdaang piyesta ng lungsod ng Calapan, dito sa may bahagi ng GE Mart, sa may kantuan dyan, yung may outpost ng PST, meron dyan nakalagay na isang schedule ng piyestes. Pero tapos ang piyesta, ang nakalagay sa Hermano Mayor ay si Mr. Oben Feliciano Rabino. Siya po ang tumayong Hermano Mayor ng nakalipyas na City Fiesta ng Calapan. Aba, itapos na ang piyesta, nandiyan pa rin yung mukha niya at saka nakakalungkot. Hindi pa nagpiyepeste, winasak na agad ang mukha. Kitang-kita naman, bago na may tape. Tingnan nyo, umikot kayo ngayon at talaga nandun pa rin, may tape. May tape yung kanyang tarpaulin. Saka ito, mapapasin nyo sa City Government of Calapan, dito sa may barangay Ginubatan, pagkakalaki ng tarpaulin, mukhang kakandidato ito dapat itong mga ganito, inaalis na. Baka hindi paabutin pa hanggang susunod na piyesta. Makakatipid, Makakatipid ng City Government, Pagka ganitong tapos ng piyesta, dapat inaalis na ito. Baka kasi baka ito ilalaban, Mukhang tatapatan ng Sino ba tatapatan mo? Si Bim? Sir Orben? Ay siya. Pag tinapatan alam niyo po mga ka-MI before ko, ito ay napagkikwento namin mga tropa namin dyan sa may bahagi ng Maria Estrella, sa may parking, yun sa may Big Mac doon na pwede kayong bumili, buy one take one. Ang sabi ng isang kaibigan natin, doktor doon, sino ba yung Rabino na yan? Lalaban ba na vice mayor? Hindi ko alam, baka ako. Ay nako, mas magaling pang
magnegosyo na lang siya kung may negosyo. Ay kung lalaban siya sa politics, ay nako, baka dyan siya maghirap. Ha, ganun ba? Hindi naman siguro. Siyempre lahat naman ng tao ay gustong lumaban. Di palabanin. Kung gustong lumaban, di lubanan. Kaya lang, pag ikay magbabice mayor, sir, ang babanggin mo si Bim, sus ko po, hindi malang natakot sa iyan. Kasi itong si Bim Ignacio, nung lumalaban na vice mayor, independent yan, nag-iisa yan. Oo, nag-iisa yan. Nakakapanayam ko pa yan. Sabi ko sa kanya, Vice o Bim, hindi pa Vice eh. Siguro mas di magpapartiduhan na. Siya na nasa partido. Mas maganda siguro kung tatandem sa iyo ang grupo ni na Pet Malu. Nung panahon, no? Abay, akalain mong tumandem nga. Di silang dalawa naging matigas na na naging tandem. Silang nanalo. Tapos ngayon, hiwalay na kayo because of that something resolution na hindi aprobahan ng Sangguniang Panlungsod. Paano nga aprobahan? Kung may mga nakikitang hindi kaaya-aya. Sa ngayon. Kaya siguro itong si Ginoong Rabino, ang ipantatapat sa iyo, Vice Mayor Binso, di maganda ka. Sa bagay, nung laban mo nga solo ka lang. Ngayon, pwede ka rin mag-solo. Nakaposition ka lang, pero mag-solo ka at may kapartido ka, ikaw naman ay sabi nga ikaw na may puhunan. Oo, marami kang pera. Marami kang palaban. Oo, okay. Yun lang. Lusod ng Kalapan. Magandang umaga po. Samantala, habang hinahanap natin ang balitang pulis. Oo, dahil binati natin kanina, ang ating provincial director na abala ngayon sa pag-guide sa ating bagong regional director. Sino ba yun? Wala pa tayong nakukuha ang pangalan mula kay Police Captain Ann Michelle Celda. Ma'am, ipasa mo na kung gusto mo. Kung nakamonitor ka ngayon. Pero busy ito. May lumabas pa rin happy birthday. Birthday pa lang yun kasamang King Alfred Corona II. Ito yung mga magagaling na staff ni dating Congressman Governor RGB. Happy birthday, Sir King Alfred Corona II. Ito naman po, balitang... ganun ba? Ganun ba, Ate Eva? Pamangkin mo ba si OM? Grabe, Siya, makukumusta ko yun. Ay, bakit kasi nag-resign? Ate Eva, nag-resign eh. Baka hindi niya kaya ang utos ng ama. Kasi meron siya mga resolution na may mga suggestion na ipinasa na sa ina ng punong lungsod ng lalawigan ng lungsod ng Kalapan. Ina ng punong lungsod ng Kalapan. And then, hindi yata pinayagan ng ama. Di yung kanyang napagpawisang napagpagurang utak ay nasayang. Nasayang lang. Ay anong gagawin pa niya sa City Government of Calapan kung ang kanyang mga suwestyon, mungkahi, kuro-kuro ay hindi pakikinabangan, hindi pakikinggan ng City Government of Calapan? Ay di magre-resign. Pamangkin mo pala ito, Ate Heba. Yan. Sige, makakarating. Makakarating Ate Ellen pala. Ate Ellen Barcelona, pamangkin pala niya si OM. Sige. Good morning. Ito naman po, sa balitang pulis mula po sa Oriental Mindoro Police Provincial Office. Narito ang report. Most wanted sa bayan ng Baco, arestado. 2 katao, arestado sa Gloria. 2 pala ito. Baco at Gloria, pinagsama na. Mula sa bayan ng Baco, naaresto sa bisa ng warrant of arrest ng kapulisan ng Baco Municipal Police Station kasama ang 404 Battalion MC, Regional Mobile Force Battalion, 4th Battalion at
Provincial Intelligence Unit ngayong nitong Enero Agis. Oo, nitong Miyerkules, Enero Agis 2024. Bandang alas 4 ng hapon, ang isang babae, walang trabaho at residente ng Barangay Dulangan 1, bako para sa violation of Section 10A, Republic Act 7610 na inilabas ng Family Court, Branch 11, Calapan City, Oriental, Mindoro. Pag mga 71610, ito may kaugnay sa family o family. Hindi natin alam kung ano yung ikinaso dun sa babae. Then sa bayan naman po ng Gloria, narestan 2 katao sa magkahiwalay na operasyon against wanted persons na isinagawa ng kapulisan ng Gloria Municipal Police Station kasama ang non-tracker team ng CIDG Oriental Mindoro, PFU 2nd Platoon, 2nd Provincial Mobile Force Company, Ormin PPO nito ring Enero 10, araw ng Miyerkules, bandang alas 17 ng umaga, nang maaresto sa bisa ng warrant of arrest ang isang lalaki na alias Job o Jobin, nagtatrabaho bilang driver at residente ng Barangay Santa Teresa, Gloria, para sa kasong violation of PD 1602. Ito'y illegal gambling na ilalabas ng Municipal Circuit Trial Court. Oo. MCTC, Port Judicial Region Bansud, Oriental Mindoro, samantalang bandang alas 12:30 naman ng tanghali nang maaresta ang isa pang nasabi sa lugar para din sa kaparehas na kaso, illegal gambling. Sus. Oh, ito na yun. Ito na yung balitang ano. Meron pa. Oo. Para sa police report pa rin po, Mimaropa, most wanted person arestado sa Pinamalayan. 2 wanted person arestado sa bayan ng San Teodoro at Bansudo. Ito po yung Enero at 3, araw po ng Wednesday. Sa bisa ng warrant of arrest, inaresto ng personnel ng San Teodoro Municipal Police Station kasama ang Port Platoon, 1st Provincial Mobile Force Company at Port Report MC Regional Mobile Force Battalion sa Barangay Poblasyon, bayan ng San Teodoro. Bandang alas 8:45 ng umaga, ang isang babae na 30 taong gulang, residente ng Sitio Ibuye, Barangay Calsapa, San Teodoro sa kasong grave coercion. Uy, pangingikil. Gayun din sa bayan ng Bansud, inaresto rin ang isang lalaki na 27 taong gulang, residente ng Sitio Morada, Barangay Villa Pag-asa, Bansud sa kasong slight physical injury and maltreatment. Aba, ito ay isinagawa ng magkakasamang ng personnel ng Bansud, MPS, 2nd Provincial Mobile Force Company, Ormin PPO, PIO Ormin PPO, PIO Ormin PPO, at 1 Sirpers SAC PNP SAP, bandang alas 9:45 ng umaga sa nasabing lugar. Samantala, naaresta naman noong January 2, araw ng Martes, 2023, alas 4:45 ng hapon, sa Barangay Zone 3, Pinamalayan, ang rank 10 most wanted person. Regional level Mimaropa sa magkakasamang pwersa ng Pinamalayan MPS, RID, Pro Mimaropa, RIU 4B, Pit Ormin, Port Platoon, 2nd PMPC, Ormin PPO, PH, PT Ormin, at Port Report, BMC RMFB. Inaresto ang isang 65 anyos na lalaki, residente ng Sitio Buho, Barangay Nabuslot, Pinamalayan, sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape in relation to Republic Act 7610. Ano ba yan? Ang mga naaresto ay nasa kustodiya na
ng pulisya para sa dokumentasyon at tamang proseso. Ano ba itong pinagagawa nyo? 7610, ito po ay family. Oo, maaring anak. Ay, naku, ano ba yan? Asa na tayo? Meron bang bypass? Okay na, okay na. So yan po ang ating balitang kapulisan ng Oriental Mindoro Police Provincial Office sa panguna ni Police Colonel Samuel S. De Lorino. So katulad ng sinasabi natin, sila ay very busy ngayon sa bagong Regional Director ng Mimaropa, PRO. So, kumusta naman natin ngayon ang mga balitang nasyonal? Ano ba nangyayari sa ating bansang Pilipinas? Ano ba? Siyempre, meron. Tingnan natin ang mga balitang nasyonal. Sa mga nanonood po sa ating programa, paki-share naman po at nang madagdagan po ang ating views. At kami po ay mapapanood nyo rin sa YouTube. I-search nyo ang MIB4 New All Radio sa Pilipinas at lahat po ng programa doon ay mapapanood nyo. Programa ko po, programa ng aming mga kasamahan sa aming DJ Honey Babes. At by this January, may mga programa pong papasok po dito sa online radio. Abang-abangan nyo po. At sigurado sa February, marami na yan. Hitik na programa ang inyong masusubaybayan dito sa aming online radio, MIB4. Magandang balita ito. Balitang nasyonal. Great threat versus Duterte ibinasura na. Galing Sige daw. Para sa detalye natin mga balita, ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang reklamong great threat na isinampa ni ACT Party List Representative Franz Castro laban kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Iba talaga, no? Ito ang kinumpirma ni Atty. Harry Roque, isa sa mga abogado ni Duterte. Ang kaso ay nagugat sa umunoy pagbabanta ni Duterte kay Castro sa isang programa sa telebisyon. Binigyan din ni Atty. Roque na batay sa natanggap nilang kopya ng desisyon ng korte, pinawalang sala si Duterte. Sa naturang kaso dahil sa hindi sapat ang mga naipakitang ebidensya na nagdidin sa kaso kay Duterte. Sa naunang counter affidavit ni Duterte, sinabi nito na kinekwento lamang niya ang kanilang napag-usapan ng anak nitong si Vice President Sara Duterte at wala siyang intensyon na pagbantaan si Castro. Ayan, excuse me po, tayo po inubo na. Oo, talagang panahon ngayon ay... Sa pagpapatuloy po ng ating balita, sa naunang counting... niliwanag naman ni Representative Castro na wala pa siyang natatanggap na desisyon na pagbasura ng Quezon City Court na naisampa niyang kaso laban kay Duterte. So, excuse me po, pasensya na kung talagang ang panahon ngayon ay napakalamig. Ngayon pa man, kailangan natin magtuloy-tuloy sa ating programa. Itong
ano ba yan? Sa bagay, tinaibalite na po kahapon sa national TV, pero ipabot po din natin sa ating mga mamayang nanonood sa Facebook page. Ito po yung PhilHealth Contribution Adjustment. Adjustment tuloy ngayon taon. Abay, pataas ang pataas. At sa detalye po natin balita, tuloy umano ngayon taon ang planong contribution adjustment ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ano ba yan? Ang laki na nga binabayaran. Tataas na naman ngayon. Alinsunod sa contribution adjustment mula sa dating 4% lamang ay magiging 5% na ang premium rate nito. Aba. Gayunman, tiniyak ni PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma Jr. na kagad silang tatalima sakaling ipag-utos ng Malacanang na suspendin o wag mo nang ituloy ang implementasyon ng contribution adjustment. Huwag nyo nang hintayin. Dapat huwag nyo nang ituloy ang pagtataas na yan. Una lang sinabi ng PhilHealth na plano nitong dagdagan hanggang 30%. Aba, ang coverage ng kanilang benefit packages para sa mga miyembro. Layunin analan nitong matulungan ng mga Pinoy na makaagapay sa tumataas ang medical cost na dulot ng inflation. Makatulong ba? Layunin nila nitong tutol naman ang isang grupo ng mga employers sa anumang increase ng contribution sa PhilHealth. Ito dahil na rin nila sa nanatiling problema ng mga benepisyaryong di pa nababayaran ng state insurer. Yan nga ang gayon. Dagdagin ng dagdag ng kung di naman nakukuha lahat. Saka mga tao pag nagkakasakit, marunong na rin manghingi. Oo, ng tulong. Oo, lalo sa mga politiko dito sa lungsod ng Calapan. Pag kayo ay ma-hospital, tulad ng mga nabanggit natin noong nakaraan, pag kailangan niyan tulong sa unang distrito, puntahan nyo lang ang tanggapan ni Congressman Arnan C. Panaligan. Oo. Sa second district, puntahan nyo ang tanggapan ni Congressman Alfonso P.A. Bay Umali Jr. Pero si Kong Boy ay meron pong tanggapan dito sa unang distrito. Yan po ay matatagpuan sa Batasan, diyan sa Batasan, Batasan Building. Oo. Yan din sa may Kapitolyo. Oo, sa tanggapan sasabihin ko na ba? tanggapan ni Vice Governor E.J. Falcon. Sabihin natin, yan naman ang Vice Governor. Doon po sa building na yun, doon yung matatagpuan ang tanggapan ni Congressman Boy Umali Jr. Para po sa ating mga Kamindoreño na nagkakasakit, nakakonfine sa mga pribadong hospital. Nabanggit ko na sa inyo, ang mga hospital na yan, kasama ang ating ang Oriental Mindoro Provincial Health Hospital o OMPH, Oriental Mindoro Provincial Hospital yun. So yun ang mga kailangan nyong puntahan. Oo. Talagang siyempre, ang PhilHealth nakakatulong pero hindi kayang sagutin lahat. Hindi po kayang sagutin lahat. Tumatakbo pa rin kayo sa DSWD. Oo. Yun ang mga nakakatulong talaga. Pero sabi nga, iba-iba din nga may PhilHealth. Kaya lang, ang problema nga natin ay yung mga binabayaran sa laki ng contribution. Grabe. Baka doon na lang yung kinikita mo salid na ipangkain mo lang ay doon pa na bubuhos. Oh, di ba? Siyempre, binabati muna uli natin ang ating ang ating magaling na District Engineer ng DPWA sa katawan ni District Engineer Salvador E. Abad at ang kanyang magaling na Information Officer, si Tita Elma Jackson. Oo, ang DPWA's First District. Ang Second District naman, siyempre, yan ay sa kagandahan ni District Engineer Annelyn Padulyo. Oo, Second District naman yan, DPWA's. Ang kanilang, wala silang Information Officer Hindi pa nga natin nakakadaupang palad ang district engineer dyan. So, pero, yun naman nakakapanim na natin dati at yun ay sobrang bait. Kaya lang, camera shy si Madam D.E. ng 2nd District. Ganun ba? Di, sige. Medyo umiinit sa tenga. Pero malamig naman dito sa aming
May aircon dito. Oo. May aircon na, may electric fan pa. Kaya pagdating naman ng bayaran ng kuryente, patay na naman. Ayos na naman ang Ormeco. Ay, siyempre, ganun talaga. Pag gumagamit ka ng aircon, eh, di dagdag kuryente bill. Oh, walang magagawa. Pero may po ay malamig ang panahon, ha? Kahit malamig ang panahon, pagpasok mo ng radio station ay umiinit. Umiinit ang iyong damdamin, di. Umiinit din talaga ang iyong katawan. Oo. Oo, lumalabas ang pawis kahit may aircon. Ganun ba? Ito, totoo bang balita ito? Balitang national pa rin, Pinas, nakabangon na sa COVID-19, ekonomiya muling sumigla, Pangulong Marcos. Yan. At sa detalye po ng ating mga balita, ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakabangon ang Pilipinas mula sa COVID-19 at muli nang sumigla ang ekonomiya at pagnenegosyo sa bansa. Ayon sa Pangulo, hindi lang dahil sa COVID-19 ang pagbaksak ng ekonomiya kundi maging ang mga gulo sa pagitan ng Russia at Ukraine at sa Middle East. Sa ginanap na annual Ben di Honor sa Malacanang, nanawagan si Marcos sa mga miyembro ng Diplomatic Corps na makipagtulungan para makamit ang mga mitiin ng administrasyon. Oo. Ipinagmalaki rin dito ng presidente na nakamit ng administrasyon ang catch-up spending pati na ang growth rate na 67% noong 2023. Bukod dito, natugunan din ang overall inflation na 3.9% noong Disyembre at naibaba ang unemployment rate sa 3.6% noong Nobyembre. Time check muna tayo. Time check. Ang oras po natin, 51 minuto makalipas ang nagmamadaling ikasampo ng umaga. Ito po ang inyong nakakasama, Lino Amarillas Jr. sa programang Mga Balita at Impormasyon tuwing araw ng Sabado at Miyerkules 10 to 11 in the morning. At syempre, mapapanood nyo rin po kami sa YouTube channel. Oh. Basta pakisearch lang po ang MIB4 New Online Radio sa Pilipinas. Lahat po ng balitang, hindi naman lahat, mga balitang Mindoro na pwede nyong matunghayan, malaman, ay dito nyo lang po mapapanood sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Kasi yung iba po natin mga city government po ay may sarili po silang programa, may sarili silang reporter, broadcaster na magagaling. Ang Calapan City Information Office sa pangunguna ni Jonard Acapulco. Ang atin naman pong Provincial Information Office ng Oriental Mindoro. Lahat po ng kanilang balita ay mapapanood po sa inyo sa kanilang page. Siyempre, ang magaling na reporter dyan, commentator o broadcaster dyan ay si kasamang Randy Digma sa Patnubay ng kanilang hepe na si Madam Maria P. Aquilisan Dilen. Kaya kung di nyo napapanood na dito, kung di nyo napapakinggan dito, napapanood ang kanilang mga balita sa aking programa, meron po silang sariling programa. Doon nyo po sila subaybayan. Wag na po dito. Oy, binabati natin ang isang maligayang panunod ng ating hipag from Canada, si Bebenel Mansanal. Oy, watching ha. At syempre, ang kanyang makisig na na asawa, makisig na lalaki, si Ricky Mansanal. At ang kanilang dalawang hindi na chikiting yun, malaki na yun eh. Ang kanyang makisig na si Florence. Kailan ba pamakikan mo, Florence? Si KK, aba. Siyempre, KK, yan dalawa. Batiin na rin natin ang ating hipag pa rin from Japan. Si Bonini Mori at si Mori Mori. Ang kanyang dalawang anak na si Raira at si Estela from Japan. Ganun. Batiin natin mga nanonood sa atin at share naman ang ating programa nang tayo kahit pa paano ay nadadagdagan ng ating mga views. Ayos. Maraming salamat sa inyong panonood at siyempre, malamig na panahon dyan, di kayo mag-jacket. Mag-jacket. Pag sa gabi, magkumot. Ganun.
Kasi malamig ang panahon dyan. Dito sa Oriental Mindoro nga, malamig ang panahon. How much more dyan pa sa bansang Canada at Japan na nagtutunaw ng yelo ngayon. Oh. At siyempre, binabati natin ang mga makikisig na mayor ng lalawigan ng Oriental Mindoro, yung mga magtatapos na ng kanilang termino. Oo. Unahin natin ang mayor ng San Teodoro sa katawan ni Mayor Salvador Boyet P. Oh, matatapos na ito yung termino niya. 2025. Tapos na. Ano kayang plano ni Sir? Si Mayor Rocky Ilagan ng Puerto Galera, the #1 tourist destination ng ating lalawigan. Rocky Ilagan ng Puerto Galera. Aba. Pangatlong graduating for Mayor. Ang Mayor ng Bayan ng Victoria. Ang gwapong-gwapong Mayor na si Jose Lito. Lito Malabanan. Oh, Mayor Lito Malabanan ng Bayan ng Victoria. Ayan. Talaga naman, pag tininan mo yung tsura niyan, mamula-mula ang kulay. Parang Kastila, no? Oo. Oh, parang Kastila. Ilan na yun? 3 na. Pang-4, si Mayor Alice Baldos ng Bayan ng Pinamalayan. Ayan, matatapos na rin term niya. Pang-5, kung di ako nagkakamali, si Mayor... siyempre si Mayor Toy Beach Rodeherio, Herman Rodeherio. Oo, pang-5 na yan, ano? Pang-6, kung di ako nagkakamali, Mayor Ronnie Morada. Oo, kasi pang-6 na sunod-sunod na itong term. May isang pahinga, siyempre. 3, pahinga, bago 3 ulit. Last term, pang-7, si Mayor Neil Villas ng Bulalakaw, ang magaling na mayor, engineer by profession. Kaya marami siyang naipapagawang infra. Hindi siya, sa kanyang administrasyon, ibig sabihin, pag pinagawa doon sa kanyang lugar, kanyang nagaguide. Kasi siya ay isang inhenyero. Parang si P.A. Umali, dating P.A., isang arkitekto. At pag sa larangan naman ng batas, diyan yung maasahan si Atty. Arnan C. Panaligan, ang ating magaling na kongresista ng unang distrito sa kanyang unang taon at kalahati. Ay talagang marami ng accomplishment ang kanyang nailunsad sa unang distrito. Yan naman nabanggit na natin ng mga nakaraan nating programa. No? At sabi nga natin, siya po, nung nagkaroon sa atin ng press conference itong nakalipas sa January 8, araw ng Lunes, siya po ay nagdeklara na ng kanyang kandidatura, muling tatakbo bilang congressman ng unang distrito. Sino kaya magiging kalaban nito? Saka maawa na kayo sa sarili nyo, huwag nyo nang kakalabanin si Kong Arnan at sus ko po. Ay, nako, para kayong bumangga sa pader. Ang sukat ng pader ay yung buhos. Yung poste ba? Hindi lang pader, yung poste. Ay, sus, ano ba pinakamalaking sukat ng poste na hindi kahit tibagin? Alam ng mga inhenyero yan, alam ng mga arkitekto yan. Alam ni P.A. Umali kung anong sukat ng poste na hindi kayang tibagin. Kontra lindol, kontra lahat. Huwag niyong susubukan si Congressman Arnan C. Panaligan dahil yan ay subok nang naglilingkod sa bayan. Ilang taon nang naging City Mayor of Calapan. Sa kanya nagsimula ang pagiging cityhood. Yung mga sumalo lang dyan ay siyempre nakinabang na rin. Lahat naman ng mga nasalo dyan ay nakikinabang. Kaya lang, pag kayo sumalo sa isang posisyon, kailangan po pakaintindihan nyo. May naalala pala ako. Yung palang escalator natin ng pamilyang lungsod ng Calapan, ay ayun. Ang sabi ay ipapagawa na ng city government. Pag may pondo na, pero yun nga, hindi nga ma-aproba ng pondo. Ano pa yung requirements na inihingi sa inyo ng sangguniang panlungsod? Kung ibinibigay nyo na, di tapos na ang pulong. Yan ang mahirap Nahingi lang sa inyo ng requirements. Dagdag papeles, dagdag dokumento, hindi nyo maibigay. Ano bang meron doon at hindi nyo maibigay? Nako, yan ang problema. Okay, time check tayo. Ang bilis ng oras pero tayo po ay mag-adjust ng konti. Ngayon po ay
59 minuto makalipas ang nagmamadaling ikasampu ng umaga. Malapit na mag-alas 11 pero tayo po ay meron palang 46 playing time. Naks, parang basketball. 46 playing time, 45 minutes. So. Tayo pa yung nagbubukit-kit sa ating mga kodigo penal. Sino bang hindi natin nababati pa? Hindi ko na kayo babatiin kasi hindi kayo nanonood. Oo. Yung mga nanonood lang, babatiin natin. Oo, yung kasamang Omar, katatapos lang programa niya kanina. Si DJ Anibes, meron niyang meron niyang kon mamaya. Meron niyang may programa yan mamaya. Sino pa ba? Sino kasamang bahala kayo sa buhay niyo. Yung ibang nagpro-programa sa FM station na gusto niyo sumama na dito, sama na dito. Dito na kayo. O kaya hindi naman kayo pinaalis doon, hindi magdagdag kayo ng programa. Meron kayo sa FM station, meron kayo sa online radio station. Alam nyo, sa totoo lang, dito po sa ating lalawigan ng Oriental Mindoro, lalong higit sa lungsod ng Calapan, mukhang mas pinapanood at pinakikinggan, ang online radio. Yung mga FM station kasi, hindi naman natin wag niyong panoorin. Kasi, ang ginagawa ngayon ng FM station dito sa lungsod ng Calapan, nilalive na rin sa Facebook. So, yung walang interest na makinig ng radyo, mapapanood nyo sila sa Facebook. So, ganun na ngayon ang labanan. Yun na ngayon ang setup ng mga may Facebook page o na may mga FM radio. Kahit naman ako, pumunta pa ako sa bahay namin. Isaksa ko yung radyo, kung may radyo, no? Bago hanapin yung frequency sa radyo. Ang pakinggan ko pa kayo sa bahay. Dito na ako sa aking cellphone. Magse-search lang ako sa Facebook. Halimbawa, isa-search ko lang po yung MIB4 New Online Radio sa Pilipinas sa Facebook. Bago ipapalo ko lang. Pagkapalo, mapapanood nyo na yung programa ko, yung programa namin ng iba't iba namin kasama. And then, mapapanood nyo na lahat ng mga nangyayari dito. Hindi naman lahat, yung mga mahalagang nangyayari sa Oriental Mindoro, sa lungsod ng Calapan at sa 14 na bayan. Katulad yan. Matatapos ang programa natin. Malapit na pala ang piyesta ng Barangay Pili, January 19, Pili Pinamalayan. Hindi natin alam kung tayo pupunta doon. Kasabay nito yung piyesta ng Bayan ng Bansod. Nga pala. Piyesta rin po ng Bayan ng Bansod, January 19. So, nandyan na po yung mga peryahan ng bayan. Peryahan, yung may mga color game, yung may mga bingo, roleta ng kapalaran, yung may mga ping-pong na pag inihulog mo yung bola, ang papatakan ay baraha, flower, speed, heart, diamond. Pag tumama ka doon sa kulay, times 2. Pag natumbok mo yung number at kulay, times 10. So, yun. Yun naman ay pwedeng aliwan, pwedeng sugal. Dadalawa lang yun. Pag lalakahin mo taya mo, sugal na yun. Pag kaunti lang taya mo, aliwan lang yun. Pero pwede ka rin sumali sa mga rides. May mga rides pa yata dito sa lungsod ng Calapan. Meron pa rin baratilyo. Hanggang kailan kaya sila dito mananatili? Dapat lilis na. Siguro hanggang 15. Baka bibigyan pa hanggang January 15. Sige. Kung yun ang gusto, di pagbigyan. Kasamang Rolly Di Macali, good morning sa iyo. Kaya lang magtatapos ang ating programa. Magbabasa pa pala tayo ng Bible Word from God. Nasa na? Saglit lang. Isa-search natin isa nating kasamahan. Kasamahan natin are. Okay, magbabasa muna tayo. Mula sa Deuteronomy, Kapitulo 26, versikulo 10, kaya narito ngayon, Yahweh, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ilapag niyo ang inyong dala sa harap ng altar, saka kayo lulod upang sambahin si Yahweh.
Oho. So, ibig sabihin, ito ay meron tayong mga inihahandog sa ating Panginoon, pero tayo muna ay mananalangin sa Kanyang harapan. Oo. Kung ano man ang ating pagkakalob sa Kanya, ito ay buong puso nating ibibigay, pero ito po ay sasamahan natin ng panalangin. Lahat po ng mga bagay na nasa sa atin, oo, na ipinagkalob o naging yayaman natin, ay kailangan nating iluhod sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa maliit o sa malaking biyaya na atin natatanggap araw-araw. Kung di man tayo nakakatanggap ngayon, tayo manalangin pa rin. Umasa, wag masyadong pakaasa kasi kailangan pag umasa ka, sasamahan din natin ng isang pagkilos at paggawa. Hindi tayo puro asa. Kailangan din natin ng sipag at syaga, wag tayong patamad-tamad. So yun, kailangan natin ng panalangin. Manalig tayo sa ating Panginoon at wala namang mawawala. Yung manalig ka, manalangin ka. Oo. Hindi natin alam, one of these days, ay ipagkaloob sa atin ng Panginoon yan. Tayo nga, dumadalo nga tayo ng nakatapos na simbang gabi. Tayo nga ay nagpe-perfecto ng 9 na gabi o 9 na madaling araw. O di ba meron tayong hinihingi sa ating Panginoon na ito'y kanyang ipagkaloob. Meron din nga tayong mga New Year's resolution na by January ay ito na ang ating gagawin sa buhay. Wala na tayong dapat ay baguhin na lahat. So, yun. So, ganun pa man, wala na tayong oras. Muli, nagpapasalamat po tayo sa ating mga tumutok kayong araw po ng Sabado. Ito po ang inyong nakasama, Lino Amarines Jr. sa programang Mga Balita at Impormasyon. Muli tuwing araw ng Sabado at Miyerkules 10 to 11 in the morning, kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang araw po at mabuhay tayong lahat.